Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa aking review dito kay AIM token. Ito po ay ang automated income machine. Ayan, isa po itong requested na review mula kay ka-crypto natin dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon, umpisan na po natin ang pagre-review dito kay AIM machine or automated income machine. At ayan po yung kanyang price ngayon, 30 digits, 56, ayan naglalaro sa 55, yan, nasa mga 0.005. Bagsak po siya nitong nakalipas na araw ng 5.56%. Nitong nakalipas na araw ay ayan, umangat po siya ng 106.80%. Kaya ayan, nitong nakalipas na buwan ay 46.02 yung kanyang inangat. Ayan yung kanyang maliit pa lamang yung kanyang market valuation, nasa 51,476. Yung kanyang 24-hour trading volume ay nasa 9,579. Kaya ayan, kitang-kita na nag-uumpisa pa lamang itong si AIM. Maliit pa lamang yung kanyang market cap at saka trading volume. Gumagamit po siya ng BNB Smart Chain or BEP20. Yan, wala po siyang rating. Yan, wala pa siyang rating sa kanyang pagdating sa kanyang security system. Kaya hindi po tayo nakakasiguro kung ligtas ba siya. Yan, sa mga exploits, sa mga hackers. Kasi wala pang nag-verify sa kanyang security system kung maaasahan ba ito. Kaya mag-ingat po tayo. Yan, pwede pong ma-hack si automated income machine. Yan, kung pag nakikita natin na ayan, hindi pa siya dumaan sa security checkings. Kaya ayan, meron po silang website dito. I-check po muna natin yung kanilang X account. Ayan, meron po silang 1,244 na mga followers. Ayan, AIM Fundamental Principles. Kaya kitang-kita natin na maliit pa lamang yung kanilang community rito. Ayan, September 1. Ayan, medyo matagal-tagal na po ito. September 1 pa yung kanilang nakapin na post dito. Ayan, 85k now. Ayan, around 8 months old. Ayan, October 19 yung kanilang last na repost dito. Ayan, repost po ito. Ayan, mukhang medyo matamlay yung kanilang X account dito. Hindi sila gaanong nag-update. Ayan, ito naman yung kanilang website. Ayan, napahanga po ako nung na-check ko yung kanilang website na ito. Ang ganda. Ayan, napaka-interactive yung kanilang website. Ayan, mababasa po natin dito yung kanilang lahat po ng mga information. Makikita po natin dito na ito ay isang ayan, automated, ay isa po itong community-driven na deflationary and fully decentralized tokens gamit ang Binance Smart Chain. Kaya ayan, ang ganda ng kanilang website dito. Ayan, napaka-interactive. Yan, ang galing talaga ng nag-design dito. Kaya ito po yung kanilang mga benefits. Ayan, dapat ay basahin po natin ang mga ito. Ayan, token allocations. Ayan, mapupunta sa yung 60% ay mapupunta sa community, 30% ay sa circulation supply. Ayan, yung MLC liquidity ay 10%. Ayan, meron po silang ayan, AIM Swap Exchange. Listing soon. Ayan, malilista sa mga ito soon. Ayan, listing soon kay Binance. Ang tindi po nito kung malilista siya kay Binance. New listing on CoinMarketCap. Ayan. Ayan, meron po silang white paper. Mas rini-recommend ko po na ito yung basahin natin, yung kanilang white paper. Ayan, sa review naman po, ayan, reviewin yung aking review na po rito. Ayan, ang aking ayan, ibabahagi ko naman po yung aking review rito. At ang masasabi ko po rito ay kay AIM token or ayan, automated income machine ay ayan, napaka-promising po niya. Ayan, at meron po siyang mga complex case para sa mga investors. Kaya
Ayan, yung mga mayroon po siyang maraming mga decentralized finance na features at napaka-ambitious po yung kanyang mga goals. At ito po yung parang makakapag-hikayat sa maraming mga investors o mga tao para mag-invest dito kay AIM token. Kaya yan, meron po akong nakita dito na good side at saka negative side po nito. Yan, positive at saka negative side. At unahin po natin yung kanyang positive side. Unang-una ay yan, nakita ko po yung meron po silang multi-prong approach. Yan. Gusto nilang yung AIM ay talagang pwede po tayong kumita rito ng mga passive income. Yan po talagang maganda rito. Yan, ito po ay sa pamamagitan ng staking, yan, farming, at saka referral programs. Kaya ito po yung parang nakakapang-akit sa mga investors. Yan, alam kong marami po sa atin dito ang mahilig sa passive income. Kaya mahilig sa mga staking at saka farming. Yan, katulad din po ni PancakeSwap. Kaya ayan, ito po yung parang pinakamagandang feature ng AIM na automated income machine na ito, na platform. Kung na siyang posibleng magiging dahilan para maraming mga investor ang papasok rito. At saka maliban po rito ay meron naman po silang maski maliit lamang po yung kanilang community sa ngayon ay maganda naman po yung kanilang binibuild na network ng support nila. Parang nagbibigay naman po sila ng magandang engagement. Talagang kung magtutuloy-tuloy lamang po ito na lumalago yung kanilang community at magiging matibay ito. Yan, darami at talagang ito yung magiging solid na parang isa sa mga pinaka-solid foundation ng automated income machine or AIM. At yan, sa tingin ko nga ay talagang maraming magkakagusto nito. At ang isa pang nakita ko magandang feature nito ay meron po siyang deflationary mechanism. Ito yung pagsusunog po ito. Kung pag deflationary ay parang ito na rin po ay may kaugnayan sa burning or pagsusunog. Yan, at yung masusunog po rito ay katulad din po ng Shibarium ay kukunin po nila sa transaction fee yung kanilang sinusunog. Kaya ayan, habang maraming gumagamit po rito, nagtransact dito kay automated income machine or AIM ay mas maraming nasusunog na AIM token. At ito yung nakakatulong para mabawasan yung kanyang supply. Kaya kung habang tumatagal ay unti-unting nababawasan yung supply nito. Kaya yan po yung kanyang deflationary mechanism. At syempre, yung inaasahan na rin natin dito ay yung kanyang exchange listings. Yan, malilista po siya sa iba't ibang mga exchanges. Yan po yung maganda po talaga. Kasi pag malista po ito sa mga exchanges na yan, saan ba yun? Yan, yung mga nandito. Ayan, kung malilista rito ay talagang sasabog po talaga ang presyo nito. Pero kung yan ay talagang malilista sa mga ito, ayan, lalong-lalo na kay Binance. Pero mukhang parang alanganin tayo kay Binance ngayon kasi nagdidelis po si Binance ngayon kasi ayan na nga yung kanilang kinakaharap na kaso ngayon. Ngayon ay yung negative side naman po na aking nakikita rito ay limitado lamang yung kanilang track record kasi nailabas lamang po itong si AIM noong August 2023. Kaya bagong-bago pa lamang po siya na isang project, kaya wala pong gaanong history, wala pang gaanong na-establish na history at saka hindi po tayo nakakasiguro sa long term na magiging performance nito. Yan. Ngayon po kasi ang hirap sa mga bagong labas na mga projects. Wala tayong gaanong basihan kung masasabi natin kung meron nga ba itong kakayahan na magpatuloy ng long term. Tsaka yung isa pang nakita ko rito ay meron po silang exaggerated claims.
Yan, talagang matindi po yung kanilang siguro ba marketing tactics lamang ito para makapang-akit ng mga users. Pero yung parang ganito ay parang style po kasi ito ng scam. Yung sobrang napakalaki yung kanilang sila ay nang-aakit para makapagbigay ng mataas na at garantisadong returns. Kaya ayan, pwede ka raw kumita ng napakalaki rito. Ayan yung parang red flag po rito. Ayan. Pero hindi po natin alam, malamang baka marketing tactics lamang po nila ito. Pero hindi po maganda yung ganito na style na marketing tactics kasi parang lumalabas ay scammers. Kasi yan po yung common na tactic ng mga scammer. Nagbibigay po sila ng mga life-changing na mga profit. Ayan. At maliban po dito ay meron po siyang technical complexity. Medyo komplikado po ito. Ayan, lalong-lalo na sa mga individual na hindi po talaga magaling or marunong pagdating sa mga technologies. Kaya ayan yung tanging nakakaintindi lamang ang pwedeng makapag-invest dito. Kaya ayan, pero sa tingin ko ay pwede naman po nila itong masolusyonan at pwede nilang i-develop yung kanilang platform para maging napaka-user friendly na gamitin para sa mga non-technical na individuals. At ayan, ang panghuli na nakikita ko po rito na negative side na hindi po maganda dito kay AIM ay nakadepende po siya sa kanyang platform adoption. Kaya yan, yung kanyang success ay yan, nakadepende po talaga sa kanyang mga ma-attract na mga users sa kanyang ecosystem at yan yung para magkaroon ng sapat na transaction volume. Yan, medyo kulang po at ngayon ay yan nga, konti pa lamang yung kanyang mga users. Ay nakita po natin na ayan, yan po talaga ang kulang sa kanya. Yan yung kanyang mga users. Yan, pero kung bigla sigurong dumagsa yung biglang dumagsa ang napakaraming users dito ay dito po siguro siya sasabog. Yan, pero meron po sigurong dahilan kung bakit ganyan. Kaya ayan ang sa kabuuan ay masasabi ko po na meron naman po talaga siyang enticing, ayan, kaakit-akit na DeFi features. At ayan, yun nga lang at meron po kasi tayong nakikita rito na parang red flags. Yan, lalong-lalo na yung kanilang pag-aakit na ayan, agresibong marketing claims. Ayan. Kaya yan po siguro yung nakikita ng ilang mga tao na gusto sanang mag-invest dito, parang hindi ka panipaniwala. Kaya iniiwasan nila. Kaya yan ang aking review rito. Ayan, lalong-lalo na at wala pa siyang security. Siguro yung isa pang dahilan dito kung bakit natatakot yung mga investor na pumasok dito ay hindi pa siya dumadaan sa mga security checks. Ayan, yung mga security checks. Kasi ayan, wala pang hindi pa verified kung secure talaga ito. Ayan, meron naman po pala siyang audit dito. Ayan, i-check na natin. Ayan, hindi po nailagay kay ayan, wala po. Kung pag i-click po natin ay wala. Kasi wala po talaga siyang audit. Kaya yan po siguro ang isang dahilan kung bakit iniiwasan na rin ito or kokonti pa lamang yung talagang nagre-risk yan na mag-invest dito kay AIM token. Ayan, kasi wala pa siyang hindi pa siya dumadaan sa mga security checks. Yan po ang aking naging review para dito kay AIM token. Ayan, ganda po talaga ng kanilang website, napaka-interactive. Ayan.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.